Anong reaction mo dun sa mga tao na ang sabi is, si Ingrata, makapalang mukha. Si Ingrata, mukhang pera. Si Ingrata, budol yan. For the year 2022, so January hanggang December, for thanks, super chat, super stickers, is 1.22 million. This episode ng Pinoy Creator Spotlight ay sponsored ni Miss Irene Lick. Naho-homesick ka ba? Kailangan ng kakwentuhan at kakulitan? Pasyalan at mag-subscribe kay Irene Lick. Kiligin at ma-in-love sa mga mapang-akit niyang short videos. Samahan natin si Miss Irene Lick. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome na naman sa isang episode ng Pinoy Creator Spotlight. Siyempre, bago kami mag-umpisa, gusto ko muna pasalamatan ng major sponsor ng video podcast nito that made this video podcast possible. Maraming salamat kay Miss Maria Marcel. And siyempre, nandito kami ngayon, Dubai na naman kami, sa Santa Ana, Manila, para ma-interview at kausapin ang isa na namang content creator. Binansagan siyang Budol Queen ng ilan sa YT. At isa siyang live streamer. Popular, entertaining live streamer in YouTube. And siya rin na ang isa sa mga highest super chatted YouTubers in the Philippines. For the year 2022 alone, from Playbook.co, siya ay naka-receive ng total amount of super chat na 1.22 million. Pakikilala ko sa inyo, si Budol Queen, Miss Ingrata de Ortiz. Ayan. Welcome muna natin si Miss Ingrata de Ortiz sa ating podcast. Miss Ingrata, hello sa'yo. Bumati ka muna sa mga audience natin. Hello sa mga audience namin dyan sa likod na 2 million. Ako po si Ingrata de Ortiz. Yung channel ko po ay nag-umpisa sa paangat, but right now, nag-focus sa community vlogging. Yan po. Yes, thank you. Manong B. Maraming salamat, Miss Eng, sa pagpapaunlak sa amin kahit na medyo ginabi na tayo. Yan. Pero gusto ko munang tanong sa'yo, nabanggit mo na rin kanina na ang inyong channel ay nagpapasa sa paangat at ngayon nakafocus sa community vlogging. So, anong mga platform ka ba nila matatagpuan bukod sa YouTube? Facebook page at saka tawag nito, ayun, Ingrata de Ortiz po sa Facebook page and of course sa personal account ko po, Facebook. TikTok, wala ka ba TikTok? Yung TikTok ko kasi parang ayoko muna. Ayaw mo, bakit? Nag-iisip pa ako. Pero mayroon ako TikTok na Ingrata de Ortiz. So sa ngayon, hindi muna. Ito, kasi medyo malaki yung ko rito muna ngayon sa YouTube at saka sa Facebook. Now, kilala ka naman na ikaw ay isang live streamer dito sa YouTube. Now, ano ba yung mga nila live stream mo? Nagsasayaw ka ba? Kumakanta ka ba sa live streaming? Good vibes lang eh. Mga kalokohan, no? Katatawanan, at reaction videos sa mga kakilala. Ayun, yun yung kadalasan. Mga pang-uukray, no? And I heard na meron kang isang malaking community right now. Kung hindi ako nagkakamali, Kalahi nga ba? Kalahi community? Yes, Kalahi community. Actually, ito ay dati pa, nung bago-bago pa lang na na-create ko itong Kalahi na ito, it's umaabot siya ng mga 800 members, active members. Oo. So, yun. 800 members sa isang community, parang hirap i-maintain yan, ang hirap. Mahirap. Pangalagaan yan. Mahirap. So, dahil sa medyo, ito ay nasa 1 year na rin. 1 year na siya ngayon. Madami nang pinagdaanan, no? Nagkaroon na ng mga factions. Siyempre, nahati-hati na, so nababawas-bawasan. So more or less, ang naiwan na lang ngayon sa amin ay nasa 300 active members.
Pero ngayon, we tried to, palakihin ulit. Mamaya pag-uusapan ulit natin ang Kalaki community, Yes. because that's an information that I wanted to learn from you on how to build a community. Pero gusto ko muna malaman, because nakita ko yung channel mo kasi most of your content talaga is live streaming. Mhm. So, ang tanong ko, bakit mo napili na live streaming ang maging content? Bakit nga ba? ano ba? Hindi kasi, di ba, pwede ka naman mag-upload ng video, edited, pero bakit nahanap mo yung sarili mo sa pagla-live? Kasi, kung tatanungin tayo, anong mas mahirap? Yung gumawa ng video or yung live streaming? Maraming sasagot na mas mahirap mag-live. Kasi walang edit, walang kailangan di ka magkamali, parang gano'n kasi sa kanila eh. Sa'yo, bakit mo napili na mag-live streaming na lang kaysa mag-upload ng mga video? Tamad ako mag-edit. Parehas tayo. Kasi mas maganda yung mag-live kay normal lang naman magkamali, pwede mo namang ulitin yun. Wala namang problema kasi nakadepende lang kasi yun sa sasabihin mo eh. Pero ako talaga, I love live stream. Gusto kong mag-live kasi yung lahat ng mga ideas na pumapasok sa akin, impronto. So, gusto mo yung ganun agad. Kasi sunod-sunod na yun eh. Kasi kapag may script, may mag-i-edit pa, parang nawawala ako. Were there like instances na nag-live ka tapos mali yung nasabi mo? Or... Of course naman, most of the time. Pero binabawi ko naman. Mm-hmm. Hindi naman, katulad niya mga sinasabi mo, bigla na lang, ay, sorry pala, eto pala, ganito. Mali pala yung unang sinabi ko. Naintindihan naman ng mga viewers yun. Oo. So, hindi naman kailangan maging perfect lahat ng sasabihin mo. Para, tawag nito, ganun yung magiging content. Siyempre, live stream yan eh. Mas maganda yung live kasi agad-agad makukuha mo kaagad yung mga sagot. Yung live engagement, the real-time engagement, ang mas na-enjoy mo doon because makikita mo kaagad nag-enjoy ba yung viewers sa ginagawa mo. Mm-hmm. Gusto ba nila yung sinasabi mo? Mm-hmm. Para ka lang nasa comedy bar. Oh, diba? Para ka lang nasa comedy bar na, ayan, nandyan yung audience mo. Meron ko bang experience sa pagiging comedian na mga ganyan? Hindi naman na-experience kasi mahilig din ako mag-bar hopping eh. Oo. Kaya gusto ko magiging stand-up comedian, may ganun. Kaya lang, pag nandun na sa stage kasi, iba eh. Kaysa naman dito sa video na to, hindi mo nakikita yung mukha nila. So parang may stage fright ka. Hindi mo nagagawa sa stage, pero nahanap mo yung comfort mo para gawin yung mga dapat mong gawin sa stand-up comedian sa harap ng computer. Nakaharap mo lang is camera, yung monitor, and then makikita mo yung comments lang. Kaya yun. Kaya iba kasi kapag nakikita mo sila, yung mga reaction ng mga mukha nila nandun ka sa stage eh. Iba, nakakakaba. Pero kapag dyan na kasi mga comment lang, parang wala, may naka-blindfold ka lang. Ayun, pero sige-sige ka pa rin. Yun ang mas nakaka-enjoy. Now, kung merong mga aspiring content creators na gusto rin maging live streamer, ano ba yung mga, sige, mag-umpisa tayo sa mga gamit. Ano ba yung mga gamit na dapat meron ka bago ka makapag-start ng live streaming? Actually, Manong B, hindi naman kailangan kasi ng talaga na mga meron kang mga gadgets eh. Kasi nag-umpisa rin lang naman ako is cellphone. Meron siguro akong laptop noon. Pero nakadepende ito kung ano yung pahiwatig mo dun sa viewers, paano ma-deliver ng maayos eh. Hindi ito doon sa mga gadgets na kailangan mo. Kundi ito yung talagang ano ang na-deliver mo, nai-enjoy ba sila. Kasi ang importante doon, maganda yung delivery ng voice mo, yung audio mo, tapos naintindihan nila kung anong gusto mong ipaiwatig at nai-enjoy sila, may good vibes, nakakatawa yung dating, yun lang yun. And sabi mo nga, the way para malaman mo kung nag-i-enjoy sila is through the comments. So, you're really parang alert sa kung ano yung kino-comment nila, paano mo i-address yung comment nila. And that's one skill na dapat meron ka sa live streamer, no? Yung ano bang tawag dito, multitasking. Na habang nagsasalita ka, nagbabasa ka sa comment. Most of the time, di ako nagbabasa. Kung ano lang yung mahagip ng ng mata ko, yung mga comment, dun lang ako. Kasi tuloy-tuloy ako eh. Kung pupunta ako dun sa comment section, mawawala yung focus ko. Kasi una-una, bago ako mag-live kasi,
ano na yon, nasa isip ko na, ano yung magiging, takbo ng topic So, meron ka ng prepared, naka-prepare na topic, yes, yung flow ng discussion, correct, bago ka mag-umpisa ng live. So, hindi ka basta pala nagla-live ng basta-basta lang. Hindi. Pinaghahandaan mo rin yung live, pinag-iisipan kung paano i-deliver. Kasi hindi ko alam kung pinapractice mo din sa banyo, kagaya ko, minsan nagpa-practice sa banyo. Gumagawa ako gumagawa kasi ako ng thumbnail, ano kaya itatopic ko ngayon? Okay, ganito, ito yon. So, ganyan na magiging takbo ng, topic ko. So, doon sa topic ko, alam ko na kung ano yung mga highlights doon. Ipapasok ko yun. Oo, pero wala parang may outline ka na. Oo, wala akong flow ng show. Pero kung nakikita mo, wala akong hindi ako nagsusulat ng magiging tinatandaan ko lang. Oo, ganun yung pick up ng mind ko eh. Kasi kung mayroon akong guide na inaano dyan, mas nawawala ako lalo. Gusto ko impronto. Understandable. Bilang live streamer, tama rin yan. Pero may mga instances din na may gusto ko sabihin, ano nga yun, nalimutan ko. Kaya, na-experience yun din ba? Yan yung nalilimutan mo gusto mo sabihin. Oo, tapos nawawala na. Kaya may mga live ako minsan na, di ba, yung sabi ko nga sa'yo na may live ako na may topic ako, pero hindi na ano yung topic na yon, hindi na namin na-discuss yung topic na yon dahil super na yung mga super chat. Wait. So wala yun sa topic. Puro na lang super chat pinag-uusapan. Usapang super chat na tayo. Now, since sa pag-uusapan na din naman yung super chat, gaya nga na nasabi ko sa intro kanina, for 3 or 4 straight years na nasa YouTube ka as a live streamer, based sa playbook.co, guys, kayo na lang mag-check sa playbook.co, isa ka sa mga top super chatted Filipino YouTubers. Super chatted, super... Na-check mo talaga yun? Oo, chinek ko talaga. Super thanks, super chat, super stickers combined. So, tuloy-tuloy yun? And for the... it's top 5, top 6, top 15. For the year 2022, I believe top 6 ka. Or 5, sorry, hindi ako sigurado And the amount is really surprising. Biyaya tayo Pero, on that amount sa playbook.co, yung total amount ng super small. Kasi nga, combine ng super chat, super stickers, at saka super thanks. For the year 2022, so January hanggang December, is 1.22 million. So siguro hindi pa tatanggal yung share ni YouTube, pero 1.22 million, so 70% of 1.22 million, that's around 850. So $900. 900,000 pesos sa isang taon. Diba? Parang mapapasaya. Mayaman na ako! So, in-expect mo ba na ganun kalaki yung makukuha mong supers from your audience? Kasi, to be honest napakahirap makakuha ng supers because it's like, hindi siya donation pero it's like a form of donation na bumibili lang sila ng mga supers na yun para mapansin mo yung comment nila. So, did you expect that you'll be earning a lot from supers? Mula noon, hindi ko kasi akalain talaga na, hindi ko ina-expect na ganun yung reaction ng mga nagsusuper chat sa akin. I don't expect. Hindi, wala. Wala lang. Kasi sa akin, ganun pala kalaki. Hindi mo rin na nanonotice? Ang alam ko lang, malaki yung revenue ko, pero hindi ko alam na ganun kalaki talaga. Oh, based dun sa mga sinasahod ko kasi monthly ako nagsasahod And ako, naniniwala naman ako na tuwing nag-live streaming ka na mention mo naman to na you do have a staff, you do have a team na sinusupport mo din. And hindi lang ikaw yung solong kumikita sa channel mo. So, pwede mo ba kami bigyan ng like examples nung mga pinagkakagastusan mo sa pinagkakakitaan from those? Kasi hindi naman kailan talagang malaking kinikita mo sa YouTube. Right? So gusto ko malaman na saan mo ginagastos yung mga kinikita mo from the social media. Syempre may staff ako. Dati 5 yan sila. No? So sa 5 na yan. Tapos yung rent namin. Kasi pandemic time, di ba? Ngayon na lang naman ito So, sa staff ko, sa mga expenses namin dito, pagkain namin. Kuryente, internet, siyempre. Internet. Yun yung mga napupuntahan ng mga... Ina-accounting mo din ba yung kinikita mo every month sa yung mga gastos mo? Oo naman. Alam ko na yung kung magkano.
hindi pa nga dumarating yung sahod, alam ko na kung ano pagkakasahod. Magkano yung matitira? But, nakakapag-save ka ba? Hindi ako Kasi di ba, nakakapag-save. parang kung titinaw, parang ang laki ng kinikita mo diba? Hindi. Nakaka-overwhelm, no? Oo. Pero hindi ka nakakapag-save. Hindi ako nakakapag-save. Because of the expenses. At saka syempre may mga tao ako eh. At ito kasi, siguro kung wala yung pandemic na yon, siguro malamang. Kasi, una, nung nagkaroon ng pandemic, ang naiwan sa amin noon na mga staff nang nag-lockdown, 12 katao. Mm-hmm. So, yung 12 katao, nasa akin lahat yun. So, matagal pa bago sila nakaalis sa puder ko. So, yung time na yun, wala kaming ibang business kundi itong YouTube ko. So, yun, doon lang kami kumakapit sa YouTube. During that time? During that time. Hanggang last year, hanggang 2021. So, ibig sabihin pala, no, kung hindi pala naging successful yung naging karera mo sa YouTube sa live streaming, talagang mahihirapan kayo. Mahihirapan kami, oo. Pero nung time na yun, nung nagkaroon ng pandemic, kasi yung mga staff ko na yun, nasa business na sila eh, nagmamanage sa mga business na yun. Hindi ka nila alam, mag-YouTube ako noon. Oo, nasasahod ako sa YouTube nila. Nung nag-pandemic na, sabi ko, sa YouTube na kayo kasi may sahod ako. So, sila yung katuwang ko noon. Kaya doon, umangat na rin yung channel ko doon through Paangat program, pag-promote ng channels. Kasi di ba nag-lockdown, nag-pandemic ko lang magagawa yung mga tao kundi sa social media. So doon na nag-start. Kailangan ko ng mga staff na tutulong sa akin sa mga channels na yun na Paangat din na ipopromote. So kami lahat talagang 24 hours halos hindi kami natutulog para lang tatrabahuin. Doon kami kumuha ng mga source of income namin. Kasi yung mga businesses wala na. Pero during that time, marami rin magpapangat program. Pero hindi sila ka-level mo. Siyempre, grata to. So ano sa palagay mo yung meron ka? Kung bakit kapag nanonood ako sa'yo, napapasana all na lang ako sa dami ng pula at orange na nakikita ko. Kasi nakikita ko you're very natural. Hindi ka naman nagmamakaawa sa kanila. Hindi ka naman nasasabi sa kanila na yung parang ini-scam mo sila. It's just pure natural na nagpapasaya ka lang, magpapa-good vibes ka lang. Pero pag nag-umpisa na yung super chat, makikita mo, rainbow na yung makikita mo. Red, yellow, red, orange, di ba? So, ano sa palagay mo yung meron ka na you're able to convince people, your viewers, your fan base, to buy supers for you or yun nga, yung i-super ka? Bago tayo magpatuloy, ipakikilala ko muna sa inyo ang ating major sponsor. To make the difference. Because sometimes when people talk, no one listens. But I do. I don't want to be a follower. I want to be an example. Some example that you feel good about doing, not for attention, but it's because you want to do it. Most of my lingerie are like Barbie dolls. Maria Marcel. Ano sa palagay mo yung meron ka na you're able to convince people, your viewers, your fan base, to buy supers for you or yun nga, yung i-super ka? Ako rin, tinatanong ko yung sarili ko hanggang ngayon. Ano ba meron ako? Ang hirap, no? Actually, I'll also Hindi be ko honest, alam. Sa panonood kasi, hindi ko naman masasabi ko ma-identify ko, pero it's something that I cannot replicate. Siguro charm, pero Yun, charm! pero totoo yan, kahit ako sa sarili ko, tinatanong ko hanggang ngayon, ano ba meron ako? Bakit napaka-fanatic itong mga nagsusuperchat sa akin? No? Kahit na ang dami ng mga negative na comments, ang dami na inaanuhan ako, na budol ako, no? Na mukhang pera ako, pero nandiyan pa rin sila. The more na sinasabihan ako ng ganun, the more na mas nagwawala Pag sila. binabash ka. Pag binabash ako. Mas sila, mas nag-exert sila na mas maraming supers para sa'yo, no? Hindi ko alam. As form of support. Oo, hindi ko alam. Hindi ko alam bakit ang gaan-gaan nilang magpabudol sa akin ng kusa.
Was there any experience na meron kang mga super chatters na binabawi ka pagdating ng panahon? Or nagkaroon ba na ganong instant? Alam mo yung mamawa, super chat ka ng marami during that time, and then after like a period of time, nagkaroon kayo ng issue, hindi pagkakaunawaan, tapos binabawi ka sa live. Oo, yung sumbat. Parang hindi ko maalala na merong ganun. Kasi masyado kung sa live screen. Sinasabi ko talaga yan, baka mamaya niya, sumbat yung sa akin yan. No, ang madalas na nanumbat sa akin, yung hindi nagsusupport. Yun ang mas sa akin. Bakit yung mga hindi nagsusuper chat, yun ang madalas gumagawa ng issue. May nakikitang mali. Oo, mali. Bakit daw sa akin nagpapalipad? Bakit sa akin nagpapasuper chat? Ganon. Tapos sila yung nagbibigay sa akin ng mga issue na budol daw ako. Hindi naman sila ang binudol ko. O sino pa yung hindi ko nabudol? Yun ang malakas mang-asar. And wala tayong magagawa sa kanila kasi yun yung mga taong naghahanap ng mali sa'yo eh. Uh-oh. Siguro nga yun yung mga taong sabi mo nga kanina baka naiinggit or ginagaya kasi hindi nila magawa. And sila din yung mga nagsasabi nito eh. So gusto kong malaman yung reaction mo dito. Nabanggit mo na ito kanina pero anong reaction mo yung sa mga tao na ang sabi is si Ingrata, makapalang mukha. Si Ingrata, mukhang pera. Si Ingrata, budol yan. Hindi, wow. Ay, wala akong hindi ko inano. Kasi sinasabi ko, sige, pag sinabi nila ako na mukhang pera ko, oo. Budol ako, oo. Ayun, inaamin ko naman lahat eh. Siguro that's one of the thing na nagustuhan ng mga viewers mo. Kasi inaasar ko eh. Ito pag sinabihan ako na budol ako at i-deny ko, sasabihin niya sinungaling ako. Di pag inamin ko, ganun, wala din naman pagkaiba, aminin ko o hindi. Same thing din naman ang result, di ba? O di, oo. Alam mo, feeling ko yan yung nagustuhan ng mga viewers mo sa'yo on why they keep on sending you supers na ganyan. Because, yun nga, hindi ka patola in a sense na kapag inaasar ka or may mga sasabi sa akin na masasak na salita. You're just transparent. You're just like transparent na sinasabi sa kanila na, sige, ganyan. Ay, hindi totoo yan. Bakit ba ko sinabihan ganyan? Hindi naman ganito. Hindi eh. Sabi ko, oo. Ito yung sinasabi ko guys na kapag sometimes pag may namabash sa'yo at ayaw mo ipagtanggol yung sarili mo, yung mga viewers mo at supporters mo nagtatanggol para sa'yo. Oo. Kasi ganito yan, kapag ikaw ay magdi-deny na or sabihin mo na, ay, hindi totoo yung sinasabi niya, hindi totoo, mas mag-ano pa yun, haba ang diskusyon. Pero pag aminin mo, ano pa sasabihin nila? Tapos na. Sasabihin nila, diba? Tapos na, wala lang issue. Sunod? Ngayon, kung may issue kayo, di mapahusgado kayo. Diba? May kaso, tapos ang usap. May problema, kung nabudol ko kayo, di pumunta kayo sa husgado, tapos ang usapan. Wala na. Yung mga nagsusuper sa'yo, yung mga nag-sponsor sa'yo na yan, were they also part of the community na na-build mo na? Or some of them is wala, nasa labas, they just wanted to help? Yung iba sa kanila. Yung iba sa kanila nasa community ko, yung iba sa kanila, yung parang support lang. And nabanggit mo kanina yung Kalahay community. Nasabi mo there was a point na it reached like 800 members. Yes. Pero ang alam ko marami ka pa naging community prior dati. Yeah, syempre dati kasi di ba it was a vloggers community kasi paangat nga, di ba? So, ang dami kong na-create na group. Ang dami kong na-create na group chats. No, sa mga ganito kasi yung experience ko noon, kung maalala mo, mayroon akong premiere to premiere, no, may mga tawag nito, may mga ano pa ba yung mga ginagawa mo na kinukot ko before. Pero doon lumaki yung yung community ko kasi ang yun tawag nito, ang lakas noon Oo. So, ako naman, wala akong paano doon. Basta yun ang strategy ko, yun ang content ko So, ang dami kong mga vlogger talaga na support na hanggang ngayon nandyan pa rin. And then, iba naman yun, no? Nung nag-iba ako ng content na nandito na ako ngayon sa
Kalingap, Commentary, commentary na ako, no, reaction videos, mas lalong lumaki yung community ko. Doon ako nakakuha talaga na talagang pinaka-active, solid na supporter. So, nakapag-create ako ng malaking group. Oo. Ito ay pag-support din. Wala silang mga channels. Oo. As in, Viewers, supporters, lang. fanbase lang talaga. So, ang nangyari, bali, lakas ito yung mga ginamit ko na pang-support doon sa mga maliliit na vlogger. Kasi, syempre, di ba? Parang so you keep on going back sa pinanggalingan mo na you're supporting yung mga nag-uumpisa pa lang. Yes, oo, na magpapamonetize ng channel, may mga ganon. So, sila yung ginamit ko. Sila yung talagang group ko na ang name pa noon is Kalingap Support Group. Kalingap Support of Netizen. Mga ganon. So, yun yung tumutulong para mabigyan ng subscribers and views ang mga charity vlogger noon ng Kalingap. Pero ito yung sa akin. Ako, I've been also a member ng napakaraming GC. I've been also become a member ng napakaraming Facebook group. And karamihan ng mga group na yan, GC na yan, magaling nga sa una. Yes. Bakit yung sa'yo? You were Nandiyan pa rin? Oo, di ba? Super active, super engaging. Ano, chismisan lang ba kayo sa loob ng GC? Ano bang ginagawa niyo doon? Paano sa palagay mo yung ginagawa mo? Kung bakit mo sila napapanatiling engaged? Siguro dahil makulit ako. I mean, hindi lang ito dahil dun sa mga, sige, mag-sub-to-sub lang tayo, mag-ano lang tayo, tawag na ito, panuurin mo ko, panuurin kita. Hindi. Nakasama na doon kung paano kikilalanin yung bawat isa. Ito yung palagi kong ina-advise sa kanila. Pag nasa group chat kayo, get to know your friends. Make friends. Kung sino ba yung relationship. Yes. Kung taga saan ba sila. Kasi malay nyo, ito ay masusuporta sa inyo o magiging sponsor nyo pa. Kasi hindi naman ibig sabihin may channel siya ay hindi na siya pwedeng maging sponsor mo. Ito yung mga isang nagbibigay kasi ako ng mga tips din sa kanila pag nasa group chat sila. Kailangan mo kasi yun Kailangan mo maintain na nandiyan ka pa rin sa kanila kahit na tawag neto, kahit na may mga monetize ang channel nila. Oh. Parang narinig ko na yan kanina. Yung sabi, kailangan nandiyan ka pa rin para support kahit na inactive ka, pinaparamdam mo pa rin yung malasakit. Yeah, I've heard it from Ninong RJ. Oo naman. Sinabi. Actually, there's something na narinig ko na nagustuhan ko na na-surprise ako. Siguro, feeling ko ito yung one of the reasons kung bakit nagiging engaging yung community mo. Or kung bakit yung Facebook group, kung bakit yung GC, is hindi lang basta GC kung hindi nagiging community siya. I've heard na nag-e-elect kayo ng set of officers. Yung group kasi, yun na yun, ay mahirap mo ma-maintain yun kapag ikaw na nag-iisa. Kasi, kailangan mo mayroon kang mga officers doon, no? May set of officers ka. At saka kailangan yung mga officers na yun talagang nagtatrabaho. Dedicated. Oo, nagtatrabaho. Yung kusa, kahit kami hindi naman kami nagsasahod sa kanila Kasi siguro because out of genuine concern. yes, at saka mga fanatic sila. Saka dedicated sa kung ano yung goal ng group. At saka na-appreciate din kasi yung mga effort nila, yung mga contribution nila sa group. Isa yun na dapat pasalamatan mo rin sa kanila. Kasi parang maganda yung feeling nila kapag na-recognize mo yung effort nila. Yun. So, Kaya, feeling ko nga yung sekreto. Kasi alam mo, napakadami ko na naging nasalihan mga group at mga GC. Hindi pa namin na-experience. Kasi tama yung sinabi mo one way to appreciate your members is to delegate tasks na parang pinararamdam sa kanila na pinagkakatiwalaan mo sila. At the same time, dine-delegate mo lang yung task kasi alam mo, sarili mo, tanggap mo na hindi mo kaya mag-isa. So, tip yan sa mga nagbubuo ng community, ng mga GC. Huwag kayong magbuo ng basta group lang, na GC lang. Gawin yung community. Community. And para maging community, dapat may set of officers. Oo. Meron kami. Actually, kung makikita mo sa mga live ko, kung makikita mo yan dyan, yung mga nasa group chat, may mga solid kami na pag sinabi namin na magkaroon kayo ng kayo ng mga logo ninyo para alam namin kung sino yung mga nasa sa live ko, kung sino yung pinaka-active. So lahat yan sila. Kung makikita mo yung live ko, halos nakalogo sila ng kalahi. Oo, ganun sila ka uniform
ganun ang galawan. Sagot na lahat ng question ko. So, mahirap i-maintain, mahirap i-manage. So, you delegate officers to help you. Pero, was it like an original plan of yours? Naisip mo lang ba na mag-set ng officers? Or may nagsabi sa'yo, may nagturo ba sa'yo? No, ito kasi syempre, bago pa ako naging YouTuber, Facebook ako eh. So, sa Facebook kasi, ilan din ng mga groups na i-create ko noon na umaabot ng mga nasa 500,000 members, gano'n. Umaabot ako ng gano'n. Ilan yun? Madami akong mga groups dati. Ako yung nag-create. Ako yung creator. So, alam ko na kapag Facebook group ka kasi, may mga set of officers yun. Oo. So, alam ko na i-manage. So, doon ko na-adapt. Na ganun din dapat dito sa community sa YouTube, kung magkaroon ka ng ganun, na dapat mayroon, tingnan mo, mayroon kaming treasurer. So, yung treasurer namin talaga, napakasipag niya. Nandito lang yan eh. So, yun yan, lahat ng mga, halimbawa, magkakaroon ng mga donations, ang group, punta yan sa kanya. Wala akong hinahawakan. Oo, hindi ako pwede maghawak ng pera kahit ako pa yung creator, kahit ako pa yung founder ng group na yan. Nandun yan talaga sa sa treasurer namin. Kasi ito yung isa na sabi ko na you have to trust them. Para maano yung trabaho nila at saka ma-moderate ng gusto yung para ma-inspire din sila to be active sa group. Yes, oo. That is something na natutunan ko na gusto rin dapat ma-share sa ating ibang mga groups para maging community sila. Ganda, no? Alright, let's move forward sa next question ko. Gusto kong pag-usapan naman yung mga, kasi ikaw, controversial ka bilang live streamer. Hindi na ako pagkakailan. Di ba? Controversial to kasi nga, marami na tayong encounter. Halos, nauna ka sa akin ng konti, pero halos magkasabayin tayo na palagi nagla-live. And though, yun nga, meron tayong mga issues na hindi pinagkakasunduan or mga topic na hindi pinagkakasunduan, but anyway, it is clear between us that it's just like content. So, ang gusto kong malaman ngayon is, or balikan ngayon, yung mga issue na napagdaanan mo as a creator. Unahin natin yung involved tayong dalawa. Yung paangat program. Sabi ko, hindi naman kailan, I don't really promote paangat program. I don't suggest and recommend paangat program. But during that time, there was a time na parang kinall out namin yung paangat program ni Rod TV. And nung nagkaroon ka ng live, halos lahat ng mga nagpapaangat, mga paangat program, mga premiadong, talagang yung term, no? Kasi ikaw ang rin ng paangat program eh, di ba? Budol Queen. Pero marami din nagpapaangat during that time at nag-akyatan sa live mo na kino-call out yung name namin, nininame names kami, alam mo yung parang galit na galit sa amin. Naririnig ko na sinisiraan kami sa social media. And then during that time, umakit ako sa live streaming mo. What were you thinking at pinakit mo ko on that live na alam mo na pwede kami mag-away sa live mo? Hindi, ito kasi, syempre, sila kasi, karamihan dun sa mga yun, kahit si AR na yan, talaga namang galing sa akin yan. Undeniable. Pero nakagawa din siya ng sarili niyang structure. Oo, pero eto yun eh. Siguro dahil nga talagang kilala akong paangat at siyempre akala nila magiging kakampi ako. Oo. Kakampi ako. So napunta yan sila at nag-ano sila na ikaw nga, ganito, gano'n. At sila Rod TV, ganyan. So ako kasi, gusto ko lang kasi ma-clear na ito ay, it's all about content. Oo. Gusto ko lang naman ipaliwanag sa kanila, wala namang problema kung you have to keep on going sa paangat. Kasi, content mo yan. Oo. Kayo naman, iba naman yung sa inyo. Okay? Policy naman yung sa inyo. Na-content nyo rin. Eh ako, alam ko, naintindihan ko yung o sige, makiat ka, ipaliwanag mo yung sarili mo. Kaya doon na nag-umpisa na pinakit kita, o sige, mag-explain ka. At saka, yung mga times kasi na yun, yung mga paangaters, masyadong nag-guilty. Oo, yun siguro, no? Nakikita mo, relax lang ako. Kasi alam ko yung mga ganyang hindi ako bumabanat. Kasi, content ito, no? Lahat ng mga gagawin natin dito sa channel natin, it's a content. Unless na lang kung pe-personalin mo. Kaya yun doon. Walang personalan. Walang personalan. Kaya nga, sa mga
nagpapaangat. Sabi ko, time will come na ma-realize din ninyo na may mga punto ang bawat isa. Eto tayo, dito din sila. Pero, iisa lang tayo, puro lang tayo mga content creator. Hayaan mo sila. Pero honestly, I was very thankful during that time because again, you've given me a chance na umakit sa platform mo, palawanag yung sarili ko, marinig nila yung point ko. And at the same time, nag-serve ka as mediator. Na parang, tama din naman si Manong B. Ganyan, may point din naman siya. Tayo ganito. Sabi ko, at least, hindi magbabago, hindi lang ako pinagkaisahan. Nawala yun. Mediator. Oo, hindi ko naman papayag. Kasi syempre, alam na natin yung tayo, alam na natin na ganun. At saka sila kasi, nag-uumpisa pa lang di ba? At marami pa silang hindi alam kasi saan lang naman sila nagkaroon ng idea na magpaangat. Di ba? O kasi, nakita kasi nila na si Ingrata nagpapangat, ang laki ng kita. Oo. Kasi, aminin na natin ang totoo, Manong B. Kapag live streamer ka naman kasi, kapag kahit wala kang viewers, kahit iisa lang yan, kapag nagbagsak ng $500 yan, that's your revenue kahit hindi ka na mag-live. Kahit wala ka ng viewers. Diba? Revenue mo na yan. Oh. That's true. Diba? So, kaya siguro nagkaroon din sila ng idea na magpaangat. Ganun na lang, gayahin na lang. Oo. Kasi dati, way back dun sa mga tutorial, keme-keme ko dati na nagpapaangat, may mga sinasabi ako na kahit wala kang, kahit ilan lang ang viewers mo, pero kapag na-convince mo yung ilang viewers mo na nagbigay sa'yo ng super chat, revenue mo na, hindi na kailangan ng views. Hindi yung skill mo. Kaya ka nga tinakang babudol ko yun. Diba? Oo, mayroon pa yan na, hindi ko kailangan ng maraming subscribers. Kasi totoo naman. Kasi kung sa revenue lang, daig ko pa yung may million subscribers, di ba? Hindi, naaalala ko na nabanggit mo, nagkwento mo na si Erica Imbang, sabing, di ba, may final na yung mga video ni Erica Imbang, pero nung nakita ko magkano yung sinasahod mo, sahod mo. Oo, ganon. Kaya malaki yung subscribers niya, ako konti lang. Bakit mas dinaig ko pa yung revenue ng ganon? So ikaw, at least, nakaset yung expectation mo, alam mo yung goal mo, na ang goal mo para kumita from your channel sa live streaming mo is from supers. Yes. So doon ka talaga nakafocus. Oo, at saka, totoo, ayoko mag-upload. Kung nakita mo, ilan lang yung upload ko. Napansin ko nga tapos supers pa rin yung yung content. Oo, di ba? Kasi ang inaano ko rito, kahit siguro wala akong 1K views, pero yung kita naman ng yung revenue naman yung live ko, bawi na ako. Kaya I don't really mind about views dito sa channel ko na to. Siguro kung uploader ako. Hindi mo goal yung mag-viral, sumikat talaga. As long as there are people who believes in you at handang magbagsak ng supers dyan. Happy na. Oo. Yun yung unang yun na yung mindset ko noon nung di ba nakapagsahod na ako. Tapos may mga super chat na. It was 2019 na. Yung pinakamataas na revenue ko noon, it was June 2020. Naano ko na sa mind ko na kapag nag-livestream ako at palaging may super chat, kahit konti lang na hindi ko na kailangan ng maraming subscribers at saka viewers. Kasi kapag nag-live ako, may magsabi sa akin na, mag-live ka na, bibigyan kita ng ganito. Si Team AA White, sabi niya sa akin, mag-live ka. Nag-live ako. 9 lang yung viewers ko, at saka parang 7 minutes lang yun. Nakapag-revenue ako ng $200. Wow. Team AA White, sana all. Sabi niya sa akin, siya pa yung namilit na mag-live ka. Oo, mag-live ka ngayon. Sabi niya, Madam Ingrata, mag-live ka ngayon. Di nag-live ako. Sabi ko, bakit kaya? Tapos, ayun, pag-live ko, siyam lang yung viewers ko. In 7 minutes, $200. Tapos nag-end na ako kaagad. May 200 na! Kota na. Alright. Now, puntahan natin yung next issue na from Paangat Program. Nakita ko na lang bigla na napunta ka na ng Daet, naging member ka na ng Kalingap. Paano ka napadpad from Paangat Program to Kalingap kay Val Santos Matubang? Kasi actually, syempre, sumasubaybay na ako sa kanya no? Charity vlogging, isa sa mga kasi hindi ko maalala kung dati pa, maliit pa lang siya na YouTuber, baka napaangat mo rin siya.
Baka nga. Hindi ko alam. Basta nag-follow na lang ako sa kanya. Mara Santos Matubang, nakaangat ka ba ni Miss Ingrata de Ortiz dati? Hindi, question lang yan. Lagyan mo na sa comment. So sabi ko, basta nagpa-pop up na sa akin. Tapos nakikita ko na yung mga, di ba after nung kay FLM? Dati kasi FLM eh. Ano nun, issue. Oo. Ngayon, ito na. Sabi ko, bakit kaya ito? Ang dami na nagko-comment doon ng mga kakilala kong mga vlogger. Mga kilala kong vlogger. Sabi ko, gano'n, papalo din pala sila dito. So yun, ngayon, ayun na, no, na parang sabi ko, mag-reaction na rin kaya ako. Kaya lang, that time, may mga channels pa kami na tinatapos para ma-monetize. So, ayun, nung nakapag-decide na ako na natapos na yung nag-diet na ako noon. Nung nag-diet ako, pinag-iisipan ko na sabi ko, dalawang bagay lang ito ang mangyayari sa akin. Kapag nag-change ako ng content, kapag nag-reactors ako, mababack to zero ako. Mawawala yung mga viewers ko na yun na hindi naman sila interested doon sa charity vlogging na yan. Or, baka mas lalong dadami yung magpa-follow sa akin. Oo. Pero, ina-expect ko na talaga na back to zero. So, at least you are aware na merong risk yung pag-transition ng content mo. Kasi napapagod na ako sa paangat. Alam mo kasi, ito yun eh, kahit na mayroon pang nagbibigay, may super chat pa, may nanonood pa sa akin, mayroon na ako na parang, alam mo yung nauumay ka kasi everyday for 2019, 2020, 2021. So, for 3 years, sabi ko, araw-araw na lang ang gagawin ko, isa-shout out the same name, the same channels. Siguro yung yung feeling mo na parang hindi ka nag-grow as a person. Oo, kasi parang hindi na ako happy dun sa pagpapaangat na parang ito na lang ba palagi, walang bago. Kasi kahit natutulog ako, memorize ko na isa shoutout ko sino nasa group, sino nasa chat box ko eh. Kaya sabi ko, eto kailangan ko mag-iba. So kaya lang on the way doon sa diet, nag-iisip na ako. Kako since ito kasi na may mga charity vlogger si Santos Matubang, bakit hindi ako doon mag-concentrate na bigyan sila ng mga tips, no? Or mag-tutorial ako doon or magpapaangat ako. 'Di ba? Kasi ang dami niya noong mga vlogger na nakaano doon sa lighthouse niya eh. So ito yung chance ko na makuha yung community. Oo. So nung napunta ako doon, tama nga yung ina-expect ko, talagang in-embrace ako. Oo, hindi ko unexpected yun na talagang yung channel ko talagang consistent na pataas ng pataas, paangat ng paangat. So, yun. Tama nga yung decision ko. And yung pag-iisip mo ng strategy sa transition mo paid off dahil welcome ka ng Kalingap community. Now, yung susunod na issue is yung paano ka umalis ng Kalingap? Tawag nito, umalis lang. Sabi ko, bye-bye. Hindi. Tawag nito, kasi doon kasi, tawag nito, siguro kahit saan naman community, marami naman talaga yung, tawag nito, masasabi na natin siguro mga issue. Dahil marami, pagdududahan ka and all, na may mga masasamang sadya ka doon, no, sa pagdikit doon sa community na yon, which is hindi naman totoo, no, pero sobra-sobra na kasi yung mga, siguro may kasalanan din ako doon dahil siguro sa pakikipagbangayan din na para i-ano sa kanila na mag-defend sa sarili mo. Oo, so yun, para matapos na lang, so umalis na lang ako. Ayun, sabi ko bye-bye. Alis na. on how the Kalingap community and Santos Matubang's channel is doing right now, meron ka bang panghinayang or pagsisisi na dapat hindi ako sa Kalingap? Tawag nito, siguro ayoko nang bumalik. Ayoko nang bumalik kasi honestly speaking, may mga katarantaduhan din ako nagawa doon.
Oo, hindi naman hindi ko dininayan. Okay, kasi unang-una ako yung dumikit doon sa community na yon. And then siguro dahil nga naman na may mga nangyari na mga hindi na natin babanggitin kaya yung mga pangyayari na yon ikinakaya ko yun. Kinakaya ko yun honestly. Hindi lang ito sa dahil remove ako sa pag-rebuttal, sa pagdidepend dun sa mga kaibigan ko na nakasama ko. Siguro ito yung pinagsisisihan ko dun. Kaya kinakahiya ko, although siguro masasabi na walang problema kay BSM, na nagsabi pa nga siya na welcome pa rin ako. But then ako na mismo magsasabi na nahihiya akong bumalik dahil sa mga ginawa ko. Na-mention mo na yan, may mga naginawa kong katalantaduhan, may binanggit ka rin kanina na nag-protect ka ng mga, or support ka ng mga friends. Now, hindi naman kaila na dahil sa content mo, dahil sa mga rebuttals mo na ginawa before, meron kang mga kaibigan na nakilala, na nakaaway, nakakontentan. Yan. So, I wanted to know yung impact sa'yo kapag meron kang mga kaibigan sa social media na nakakatampuhan o nakakagalit. I mean, ano yung impact sa'yo? Okay lang ba? Kapakils ka ba? Are you somehow affected? Siyempre, apektado ako in a way na nakakapanghinayang ka. Oo. Apektado siyempre, pero hindi mo naman kailangan yung dun sa social media. O kasi gagamitin na naman yun ng issue against sa'yo. Yun yung leksyon na natutunan ko rito, na dapat cool ka lang. If you're hurting, huwag mo lang ipagsabihin. Huwag mo lang ipakita. Kasi lalo pa nilang... mas lalo kang aasarin. Mas lalo yung gagamitin against sa'yo. Ang yun mo na lang, tumawa ka na lang. Yung bang, okay, sabihin na natin yan, kahit sabihin mo pa na kahit sabihin pa nila na nagpe-pretend ka, ay kesa naman na iiyak-iyak ka. Kasi iba yun kapag umiyak ka dun sa na yun, parang kumukuha ka ng sympathy dun sa mga viewers. At the end of the day, parang ang pangit naman ang ginawa ko. May issue na naman. Oo, magkikaroon na naman ng issue. Mas na lang, natawanan mo. Katulad sa mga ginawa ko, na kahit apektado ko, pero ang ginawa ko pa rin ay tinatawanan ko. Dinadala ko na lang sa good vibes para tapos na yung issue. So, natapos yung issue. Hindi ko alam kung tapos nga ba. Naniniwala ka pa rin ba na pwede tayong makakita or makakuha ng totoong kaibigan sa social media? Yes! Kasi marami akong naging totoong kaibigan sa social media. Oo, katulad sa mga kasama ko rito na mga tawag nito, mga wala naman silang channel. Pero pumupunta sila rito. Kusa lang. Oo. Pero mahirap din makakita. Pero of course makakita ka talaga. Ako nagpapasalamat ako sa mga community ko na talagang tunay. Yung karamihan sa kanila hindi ko pa nakikita for for more than a year na. Pero nandiyan pa rin sila sa akin. Oo, kahit na anong pang mga binubukol na issue sa akin, nandiyan pa rin sila. Kahit na sabihin ko na may mga mali ako, nandiyan pa rin sila. Ito lang yung maganda kasi sa mga solid supporters ko, kahit na minsan may mali na ako, tawag nito, nandiyan pa rin sila, pero napaka-open nila magsabi sa akin na, ikaw Miss Eng, mali mo rin kasi. And then ako, oo nga mali ko rin. Ganon. Kasi ganyan ako ina-appreciate ko yung mga advices nila, yung mga opinion nila. Kung nakikita mo sa mga last live ko, mayroon akong mga basher, kasi basher talaga, sa mga comment section, na binigyan ko ng reward. 5 sila. Basher ko yun. Paano mo binigyan ng reward? Nagbigay ako ng Gcash sa kanila kasi nagpag-giveaway ako ng Gcash. Yung pala sinabi mo na meron ko pag-giveaway sa mga basher, totoo pala yun. Totoo yun! Sana pala sumali ako. Totoo yun! Diba? Yung content ko na yan, totoo yun. 5 sila nabigyan na. So ngayon, defender ko na. Pero
ang pinaka na take away ko sa sinabi mo kanina na number one, you are open for feedbacks at saka yung mga advices sa'yo ng mga community mo. And yung community mo, sabi nga, kahit mali ka, sinusuportahan ka pa rin. Pero, hindi sila nag-hesitate sabihin sa'yo na mali ka. Yan yung yan yung kulang minsan sa mga creator at saka mga fans and mga fanatiko na minsan kahit mali ka na, hindi to tolerate yung mali mo, tatakpan pa, gagawan pa ng justification, ay, oo, ganyan, kasi naman kaya ganyan yan eh. Hindi sinasabi yung mali. Ito yung gusto ko sa'yo, sabi ko nga, ina-admit mo pag may mali ka. Kagaya na sinabi mo ngayon, di ba, na may mali ako, nagkamali din ako dito. One way for a person talaga to grow eh. And sometimes, di ba, sabi mo, most of the time actually, if you do have people around you who will let you know na mali ka, it will help you realize na, ay, may mali nga ako. I-appreciate mo yun. Kasi, maganda naman kasi yung pagbabash nila eh, na, yung ba, Bising, dapat kasi, kasi ikaw din kasi, may mga ganito ka eh, no? Maano din kasi yung bunganga mo, may mga ganon. Ako, hindi ko yun na inaano na pinipersonal nila ako, because at least alam ko na kung ano yung opinion nila agad sa akin. Out of concern. Oo, concern sila. So, yun, iba sila, binigyan ko ng pachika. And yung sinasabi ko din, Miss Eng, na sometimes kasi, you don't have to agree with them naman eh. But at least, you listen. You listen, take note mo ay, di ba? Kasi malay mo, in the future, ma-realize mo na, ay, tama nga pala sila nito. Tama sila. Oo. Ako, hindi ako nakikipag-away sa mga basher. Hindi ako nakikipag-away. Marami dyan na nagko-content sa akin, binabash ako, minumura ako, as in talaga minumura ako. Pero sabi ko, ay hindi ko, pinipili ko eh, hindi ko yan iko-content. Pinipili mo yung laban. Oo, yung may sense, yung may talagang may punto, gusto ko yung ganun, pero yung mumurahin lang ako dahil kinakampihan niya si ganito, or nagkaroon lang siya ng tawag nito, basta magkaroon lang ng topic, ayoko ng ganyan. Marami dyan nagmumura sa akin, minumura ko. As in, minumura talaga ako. Oo. No. Pero, ayun, hindi ko tinatapik o ginagawang content sa live ko. Kudos sa iyo dyan, Miss Eng, gusto ko yung sinabi mo on how you accept feedback and criticism, and kudos din doon sa sinabi mo na pinipili mo yung laban na dapat mong labanan. And siguro idagdag ko na rin na napansin ko rin sa'yo, you know when to stop. Oo naman. Diba? Oo naman. Kasi hindi pwedeng i-drag mo ng sobrang haba yung mga issue na kailangan mo sumagot. Sometimes you really have to know when to stop. Tapos na ako sa'yo. Tapos na ako dyan. Oo. At siguro itong mga issue between sa groups, yung away-awayan ng mga groups ko against sa ibang group. Ako na mismo ang nagsabi sa kanila na i-stop nila ang mga bad comments sa mga live kung saan sila napupunta. Iwasan na nila yung pagpaparinigan. Sabi ko, kung kayo ay makita ko na nag-comment kayo ng mga negative comments against sa kalaban, ako na mismo magtatanggal sa inyo sa group. Galing. Ang galing, Miss Eng. Kudos ulit. Leading by example and holding your members accountable. Oo, kasi ang sinabi ko, kung ayaw nila mag-stop, dito tayo yung mag-stop. Kasi pag maubusan na sila na iko-content sa atin, ano pang ibabato nila? So tayo na mismo, kung ayaw nila tumigil, tayong titigil. Based sa mga naikwento mo ngayon, ito siguro talaga yung dahilan kung bakit napaka-strong ng community mo. Kung bakit ang galing mong mag-grow ng community. Nakikita ko na you're really a good leader. Yung leadership by example mo nga, at saka yung pag-held accountable sa mga members mo, that is a good trait of a leader, and congratulations sa iyo dyan. Napakagaganda ng mga na-share mo. Unfortunately, ayoko naman pahabain pa yung ating kwentuhan kasi baka mauwi pa sa kung saan. Pero I'll be asking you for like final words for this podcast, for this unang interview kasi alam ko in the future mauulit pa naman ito. Siguro ihingan kita ng advice kasi ikaw as a successful live streamer, sabi kong successful content creator dun sa goal talaga. Kasi masasabi ko successful pa kung ano yung goal mo eh. Hindi mo naman goal talaga na sumikat ng todo, na parang kagaya na iba na alawi or maging or maging diba? Hindi mo naman gusto magkaroon ng viral video talaga na sobrang dami. Ang sayo makabuild ng community. And sabi mo nga, mag-earn from super, so talagang successful ka based on what your goal is.
ano naman yung advice mo sa mga current content creators? Dalawa, current content creators na nagsa-struggle i-grow yung kanilang channel or feeling nila hindi sila nag-grow. At saka kung ano yung advice mo sa mga aspiring content creators. So, doon muna tayo sa current content creators na pakiramdam nila hindi sila nag-grow, hindi sila umaangat. Hindi sila nag-grow. Hindi naman talaga. Akala ko sasabihin mo, punta kayo sa live ko, sali kayo sa community ko, ipopromote ko kayo. Hindi. Kasi most of the time, ang mentality kasi nila talaga, gusto nila mag-grow agad. Pero wala naman silang ginagawa. Hindi nila pinag-aaralan kung ano ba ang gusto ng audience nila. Doon kasi din nag-uumpisa, ano gusto ng audience mo? Pag-aralan mo muna kung ano yung gusto. Hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ng audience mo. Yun, sa mga current na mga vlogger ngayon. Saka sabi, wag banat ng banat. Wag banat. Mag-isip muna. Pag-aral, actually pinag-aaralan mo na lahat yan eh. Kasi kapag hindi mo yan pinag-aaralan, hindi mo yan makukuha kung ano yung magiging impact nun sa'yo mismo. So dapat, dalawang bagay ang isipin mo dyan. Kapag ginawa ko ba ito, anong makukuha ko? Kapag ginawa ko ba ito, babagsak ba ako? Yun eh. So yun, pag-isipan mabuti ang paggawa ng content at kung ano talaga ang gusto ng viewers. Right. And yung advice mo naman sa mga aspiring content creators. Kasi ngayon, marami ng mga kabataan ang gusto rin mag-YouTube kasi nakikita nila, sabi ko nga, ito, siguro pag naipalabas ko sa kanila ito, magugulat sila, 1.23 million supers pa lang yun sa isang taon. So gusto ko na rin maging YouTuber. So ikaw, ano yung mga magiging advice mo sa mga aspiring na content creators na may inspire mo sa podcast na ito? Siguro, you have to know your talent. Yun muna. Oo. Kasi kung wala kang talent at mahirap din. Mahirap din. Hindi madali ang magiging YouTuber. Hindi madali. Tawag neto, basta pag sumugod ka lang ng sumugod ng ganyan na hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo. Actually, wala rin mapupuntahan. Kaya dapat, tingnan mo muna saan ka ba very good. Saan ba nag-aano yung talent mo. So kung yun yung talent mo and then tingnan mo ano ba yung gusto ng viewers mo dun sa talent mo. So pagka-ano din, kailangan mo pa rin pag-aralan talaga. Pag-aralan mo. Bago ka pumasok, know what you have, what you can offer. And then kung kaya ba ng balat mo. Magkapal ang mukha mo. Eh, sabi niya, ikokain ko lang, sabi niya, okay lang yung subok ng subok, pero wag sugod ng sugod. Oo, di ba? Ganda yun, ano? Okay lang sumubok, kasi pag sumusubok ka, pinag-aaralan mo yung ginagawa mo, inaalam mo kung ano yung tama, yung mali, pero wag sugod ng sugod na hindi mo pinag-iisipan. Ganda yun, parang rock yun na. Ayun, meron ko bang gusto pang batiin, pasalamatan, baka gusto mo pasalamatan yung community mo through this podcast? Yes, of course naman. Thank you sa Kalahi community, and please, kung ano man yung mga goal natin, sana magiging magiging intact pa rin tayo kahit na ang daming mga trials. Ang daming mga trials, siguro mga third time na, so wag na tayo mag-expect na may fourth time. Thank you so much for the love and support at sa mga admin. Mabuhay kayo. Ang ganda ng pag-moderate ninyo sa group natin, yung mga policy and all na ginawa ninyo at mga effort syempre sa pagkikipagpuyatan ng mga members and admin ng Kalahi. Mabuhay kayo. Maraming salamat, Miss Eng. To be honest, ang dami ko natutunan tonight. Sa interview ko sa iyo, dami ko natutunan personally as a creator, especially on how to build yung community. So thank you very much, and I hope na yung mga viewers natin is matuto sa iyo and ma-adapt kung yung structure na sinasabi mo sa isang community so you can mapalaki, mapatibay at mapatatag ang isang community. Maraming salamat sa pag-guest sa aking video podcast. Welcome, thank you din. Mayaman na ako! Ayun, since mayaman na ang ating Miss Gratitude Artist, mangungutang muna tayo dito. So magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Pinoy Creator Spotlight. Thank you. Paalam po. Bye.